Ang ulan ay marahang bumabagsak sa bubong ng bahay ni Lucas. Lunes ng gabi. Tahimik, maliban sa tunog ng mga patak at ang mahinang ugong ng refrigerator sa kusina. Sa kabila ng katahimikan, ramdam niya ang bigat sa hangin. Parang may mabigat na presensya. Hindi niya maipaliwanag, pero ilang linggo na niyang nararamdaman ito, isang uri ng presyon sa dibdib, at isang pakiramdam na parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Nag-away na naman sila, sabi ng asawang si Ellen, pagod ang tinig habang inililigpit ang mga plato sa lababo. Mula sa itaas ng hagdan, narinig na naman nila ang pag-aaway ng dalawang anak, si Mateo at Lucas E. Pambihira. Hindi sila ganyan dati, ani Lucas habang humihigop ng kape. Hindi ko alam kung stress lang o may kakaiba talaga. Lagi silang pagod. Laging may sakit. Laging mainit ang ulo. Tumigil si Ellen at tumingin sa kanya. At ikaw, Lucas, parang wala ka na rin sa sarili. Tumango siya. Hindi na siya makakatanggi. Bawat gabi, hirap siyang makatulog. Bawat araw, tila may aninong sumusunod sa kanya. Isang gabi, habang naglilinis ng lumang aparador sa kwarto ng yumaong ama, may natagpuan siyang isang kahon na gawa sa kahoy. Simple lang ang disenyo, ngunit may inukit na krus sa ibabaw. Binuksan niya ito at natagpuan ang lumang rosaryo, yari sa kahoy, at halatang ginamit sa mahabang panahon. Sa ilalim ng rosaryo ay isang sulat kamay na papel, bahagyang kupas. Bago ang pasyon, linisin mo ang iyong tahanan. Tatay Ernesto. Napaupo si Lucas. Hindi niya maalala ang amang nagsusulat ng ganito. Tahimik lang iyon palagi, deboto, laging nasa simbahan. Nagsindi siya ng ilaw sa tabi at binasa muli ang sulat. Sa likod ng papel, may guhit, parang isang tao na may mga sugat sa palad, nakatayo sa harap ng isang pintuan. May araw sa likod niya. Bakit ngayon mo lang ipinakita to, tay, bulong niya, habang hawak ang rosaryo. Kinagabihan, panaginip. Lucas ay nasa gitna ng isang lugar na tila simbahan, ngunit madilim. Sa gitna ay may isang lalaki, nakasuot ng damit pari, payat, tila may sugat sa mga kamay at paa. Ang mukha'y mapayapa ngunit seryoso. Lucas, wika nito, sa tinig na mababa ngunit malinaw. May 3 susi. 3 hakbang para hindi makapasok ang kadiliman sa iyong tahanan. Sino kayo? Tanong ni Lucas, nanginginig. Isang alagad ng liwanag. Pinadala upang magbigay babala. Ano pong ibig sabihin ng 3 hakbang? Ngunit sa halip na sumagot, iniabot ng lalaki ang isang krus, yari sa bakal, maliit, malamig sa kamay. Nang hawakan ito ni Lucas, biglang lumiwanag ang paligid, at sumigaw ang lalaking may sugat. Gawin mo ito bago ang linggo ng palaspas, o hindi ka na muling makakabangon. Biglang dumilim ang lahat. May mga tinig. May mga anino. May mga matang pula. Isang babaeng umiiyak. Isang bata na humihingi ng tulong. Isang tinig ng halakhak, mababa, malupit. Napabalikwa si Lucas sa kama, pawis na pawis, habang ang asawa'y nagising sa kaba. Lucas! Ano yon? Iha! Wala pa, naginip lang. Ngunit pagkababa niya sa kama, naramdaman niyang may hawak siyang isang bagay sa kamay. Isang maliit na krus na bakal. Kinabukasan, hindi na niya mapakali. Nagpunta siya sa parokya, at kinausap si Father Ramon, ang matandang pari sa kanilang bayan. May karanasan ito sa mga kaso ng espiritual. Father, kailan po ang huling beses na narinig niyo ang tungkol sa mga susi laban sa kadiliman? Napatingin si Father Ramon. Bakit mo na itanong? Ikinuwento niya ang panaginip, ang sulat ng ama at ang krus. Tumahimik si Father. Lucas, sa panahon bago ang Semana Santa, mas aktibo ang masama. Alam nilang maraming kaluluwang lumalapit sa Diyos. Kaya sinusubukan nilang pigilan ito tahimik. Matalino. At kung minsan mapanganib. Ano pong dapat kong gawin? May 3 dapat mong ihanda. Ang kaluluwa mo. Ang panalangin mo. At ang tahanan mo. 3 susi, bulong ni Lucas. Hindi ko alam kung kanino galing ang panaginip mo, pero kung may nagbigay ng babala, pakinggan mo. At huwag mong hintayin ang linggo ng palaspas. Pagka-uwi, pinatawag ni Lucas ang kanyang pamilya. Nagulat ang mga anak sa seryosong mukha niya. Umupo sila sa sala. May sasabihin ako sa inyong mahalaga, panimula ni Lucas. At hindi ito basta kwento lang. Tay, may problema ba? Tanong ni Mateo. Meron, sagot niya.
Hindi lang basta problema. Isa itong laban pero hindi natin ito nakikita. Kaya ngayon, kailangan nating maghanda. Bilang pamilya, nagkatinginan ang mag-ina. Hindi sila sanay na marinig si Lucas na ganito kadeterminado. Simula ngayong gabi, dagdag niya, mag-umpisa tayo. 3 bagay, magkukumpisal tayo, magdadasal tayo ng rosaryo bilang pamilya, at kakonsagra natin ang bahay na to. Lucas, seryoso ka ba? Tanong ni Ellen, bahagyang natatakot. Tumango siya. Hindi ako sigurado sa lahat ng detalye, pero ang sigurado ako, may dumarating. At hindi tayo pwedeng nakabukas ang pintuan. Sa katahimikan ng gabing iyon, sinimulan nilang magsindi ng kandila sa altar ng sala. Hawak ang rosaryong kahoy ng kanyang ama, ibinulong ni Lucas ang kanyang unang panalangin sa matagal na panahon. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Martes ng hapon. Maulap. Ang lamig ng hangin ay may halong bigat na parang humihiling ng katahimikan sa bawat hakbang. Nakaharap sa simbahan si Lucas, ilang metro mula sa pintuan. Matagal na siyang hindi pumasok doon, hindi dahil sa galit sa Diyos, kundi dahil sa sarili niyang panlalamig. Sa totoo lang, hindi niya maalala ang huling kumpiyansal niya. Baka noong ikinasal pa sila ni Ellen. Huminga siya ng malalim, pinisil ang rosaryo sa kanyang bulsa, at tuluyang pumasok. Sa loob, malamig at tahimik. Ang mga bangko ay bakante maliban sa isang matandang babae na taimtim na nagdarasal. Sa gilid ng altar, naroon si Father Ramon, nakaupo, nakapikit, tila nananalangin rin. Father, mahina niyang tawag. Dumilat si Father Ramon at mumiti. Lucas. Handang makinig ang langit. Sa loob ng confessional, parang may naiwang alikabok sa kanyang lalamunan. Nanuyo ang bibig ni Lucas habang sinisimulan ang kanyang kumpisal. Father, matagal na po akong hindi nagkukumpisal. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Simulan mo kung saan ka nasaktan, sagot ng pari. At doon, dahan-dahang bumuhos ang lahat. Ang pagkalayo sa pananampalataya, ang pagod, ang galit sa sarili, ang panghihinayang, ang takot na baka hindi na siya karapat-dapat. Nang matapos siya, tahimik si Father Ramon pero bakas ang pagkaantig. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit sa Diyos, anya. Kailangan mo lang maging totoo. At ngayon, malaya ka. Lumabas si Lucas na parang may binunot sa kanyang dibdib. Para siyang nakalanghap muli ng hangin na hindi niya namalayang kailangan niya. Pero hindi pa tapos ang laban. Pagsapit ng gabi, habang nagluluto si Ellen sa kusina, narinig nila ang malakas na lagabog mula sa itaas. Pak! Anong yon? Sigaw ni Ellen. Tumakbo si Lucas paakyat, at nakita ang salamin sa kwarto ng mga bata, basag, kahit anong bumangga rito. Pagbaba niya, inabutan niyang nakatayo ang aso nilang si Simba sa harap ng pinto, nakatitig sa kawalan, mababa ang growl. Simba, bulong ni Lucas. Anong tinitingnan mo? Pero sa hangin, parang may naroon nga. May lamig. May mabigat. Kinabukasan, pinuntahan niya ang lumang libro ng ama, umaasang may higit pa sa rosaryo at sulat. Doon, sa ilalim ng takip, may isang lumang larawan, isang lalaking may malalim na mata, may krusipihong suot, at tila may bakas ng sugat sa mga kamay. Sa likod ng larawan, Padre Pio, ang mandirigmang banal. Agad siyang naghanap sa internet. Doon niya natuklasan ang hindi niya inaasahan. Isang pari na nagdala ng mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan, stigmas. Isang tao na nakikipaglaban sa espiritual na mundo. Isang saksi sa parehong liwanag at dilim. At higit sa lahat, isang gabay sa mga nawawala. Binasa niya ang isang bahagi ng testimonya. Bago ang Semana Santa, ang mga espiritual na pagsubok ay tumitindi. Ang kalaban ay hindi sumisigaw. Umiikot siya ng tahimik. Kailangan ng paghahanda, hindi ng kumpiyansa. Sa isa pang pahina, may 3 linya, tila galing kay Padre Pio mismo. Linisin ang kaluluwa sa pamamagitan ng kumpisal. Ialay ang rosaryo ng buong puso sa kamay ng ina. Basbasan ng bahay, bawat sulok, bawat kwarto, na may krus at panalangin. Ito ang 3 susi, bulong ni Lucas. Ito ang kailangan kong gawin. Pagbalik niya sa bahay, agad siyang lumapit kay Ellen. Kailangan nating gawin ang 3 to, hindi lang ako. Tayong lahat. Lucas, tugon ni Ellen, naintindihan ko na nanaginip ka, pero baka naman masyado mo nang dinaramdam. Hindi lang ito panaginip, Ellen.
Nagsimula nang gumalaw ang mga bagay. Yung salamin? Yung aso? Yung bigat sa paligid? Hindi mo ba nararamdaman? Tahimik si Ellen. Lumingon sa paligid. Sa totoo lang. Lumapit si Lucas, hawak ang rosaryo. Ayoko na tayong tumambay sa gilid ng panganib. May paraan para labanan. May iniwang paraan si Padre Pio. Sa gabing iyon, naupo sila sa sala. Si Mateo at Lucas ay nakaupo rin, nakikinig. Hindi nila maintindihan lahat, pero ramdam nila ang kabigatan ng usapan. Unang susi, sabi ni Lucas. Ako'y nangumpisal na. Kayo, kung hindi pa, kailangan nating isunod. Tumango si Ellen. Bukas ng hapon, pupunta tayo sa simbahan. Pangalawa, dagdag niya. Simula ngayong gabi, magdadasal tayo ng rosaryo. Hindi lang basta dasal, bawat Hail Mary may layunin. Para saan? Tanong ni Mateo. Para sa ating kaluluwa. Para sa ating pamilya. Para sa proteksyon laban sa nakatago. Tahimik na tumango si Ellen. Handa na ako. Habang nagsisimula silang magdasal, may biglang lumamig na ihip ng hangin na dumaan sa kwarto. Hindi galing sa bintana, hindi galing sa labas. Parang humaplos sa batok ni Lucas ang lamig. Pinikit niya ang mata at tumutok sa bawat salitang binibigkas. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Sa isang iglap, parang nawala ang lamig. Parang may huminto sa pag-ikot ng paligid. Pagkatapos ng rosaryo, nagyakapan silang lahat. Simple lang. Tahimik. Pero ramdam nilang may nangyaring mahalaga. Kinabukasan ng madaling araw, habang nagkakape si Lucas, lumapit sa kanya ang anak na si Lucas Yire. Tay, bulong ng bata, may nakita ako kagabi. Napalingon si Lucas. Ano yon, anak? Habang nagdadasal tayo, nakita ko sa sulok ng sala may lalaking may ilaw sa katawan. May hawak siyang espada. May kinakalaban siyang isa pa pero yung isa, usok lang. Nanlamig ang batok ni Lucas. Anong nangyari? Yung lalaking mailiwanag nanalo. Napaluha si Lucas. Hindi ito guni-guni. Hindi ito takot. Hindi ito drama. May nangyayari. At may tumutulong. Kinagabihan, habang hawak ang rosaryo at binabasa ang papel na isinulat ng kanyang ama, tumingin si Lucas sa paligid ng bahay. Mula sala hanggang hagdan, mula kusina hanggang banyo. Pangatlong susi, bulong niya. Konsagrasyon. Tumingin siya sa krus na bakal mula sa panaginip. Kinuha ang tubig na binasbasan ni Father Ramon. Pinatay ang mga ilaw, nagsindi ng kandila. Isa-isa, haharapin niya ang bawat sulok ng tahanan. Sa pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng liwanag. At sa bawat silid na dadaanan niya, isang kwento ng liwanag laban sa dilim ang kanyang isusulat. Bayernes. 3 araw bago ang linggo ng palaspas. Nakatayo si Lucas sa gitna ng sala. Tahimik. Hawak ang krus na bakal sa isang kamay, ang maliit na botelya ng agua bendita sa kabila. Sa kanyang harapan, ang pintuan ng kanilang bahay, ang unang bahagi ng ritual ng konsagrasyon. Sa ngalan ni Hesukristo, sa pamamagitan ng intersesyon ni Padre Pio at ng mahal na Birheng Maria, bulong niya, kinokonsagra ko ang tahanang ito. Lumayas ang lahat ng kadiliman. Maging ang krus na ito ang tanda ng tagumpay sa lugar na ito. Amen. Ipinahid niya ang tubig sa pintuan, saka nagpatuloy sa unang kwarto. Hindi iyon isang simpleng panalangin. Bawat salita ay sinasambit na may tapang, pero may panginginig sa loob. Sa bawat silid, paulit-ulit ang dasal. Sa kwarto ng mga bata, sa banyo, sa kusina. Bawat sulok ay winisikan ng agua bendita habang itinuturo ang krus. Sa kwarto nilang mag-asawa, saglit siyang natigilan. Ramdam niya ang lamig na tila nanunuot sa buto. Sumigaw siya ng buong lakas. Sa ngalan ni Kristo, lumayas ka. Hindi ka narito sa ngalan ng Diyos. Pinapalayas kita, hindi ka nakabilang sa tahanang ito. Biglang lumipad ang kurtina, kahit sarado ang mga bintana. Pagkababa niya, naroon si Ellen at ang mga bata, tila takot pero nananalig. Panghuli na, sabi ni Lucas. Ang sala. Habang binabasbasan niya ang huling bahagi ng bahay, naramdaman niyang parang may puwersang bumabangga sa kanya, hindi pisikal, pero sapat para mawala ang kanyang balanse. Napasigaw si Ellen. Lucas! Tumayo siya agad, itinuro ang krus sa ere. Hindi ka mananalo dito.
At sa isang iglap tumigil ang hangin. Bumalik ang katahimikan. Kinagabihan, habang nagsasama-sama silang muli para sa rosaryo, mas mahinahon na ang lahat. Ngunit si Mateo, ang bunso, ay tila hindi mapakali. Panay ang lingon sa hagdan. "Anak," tanong ni Ellen, "may problema ba?" Umiling si Mateo, pero maya-maya, habang binibigkas nila ang Glory Bay, tumayo siya at nagsalita. "Tay, narito na naman sila." Napahinto si Lucas. "Sino, anak?" Yumuko si Mateo. "Yung lalaki na may ilaw. At yung usok mas malaki na ngayon." Lumingon si Lucas sa itaas. Wala siyang nakikita, pero ramdam niya. Naroroon pa rin ang presensya. Inilalaban nila ang bahay na ito, bulong ni Ellen, nanginginig. Hindi lang natin ito ini-imagine. Tumayo si Lucas, lumapit sa altar, at binasbasan muli ang sala. Sabado. Isang araw na lang. Habang nag-aalmusal, biglang nahulog mula sa istante ang baso ng tubig. Walang nakadikit, walang hangin. Bumagsak at nabasag sa sahig. Si Simba, ang aso, biglang umalulong sa likod ng bahay. "Hindi to normal," sabi ni Lucas. Mas tumitindi sila. Nang bumalik siya sa altar, nakita niyang nakabukas ang kahon ng rosaryo ng kanyang ama. Walang nakalapit doon. Hindi niya rin ito iniwan na bukas. Sa loob, ang rosaryo tila nagliliwanag. Mahina pero kapansin-pansin. Hindi dahil sa ilaw, kundi sa mismong presensya. "Pa," bulong niya. "Kung ikaw to, salamat." Sabado ng gabi. Ang huling rosaryo bago ang linggo ng palaspas. Lahat ay naroon. Ellen, si Mateo, si Lucas, tahimik ang bahay, pero mabigat ang hangin. Nagsimula sila. "Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya." Sa ikalawang misteryo, pumatay ang ilaw ng biglaan. Itim. Buong bahay. Tumigil sila sa pagdarasal. "Mateo, Lucas, huwag kayong kikilos," utos ni Lucas. Kinuha niya ang kandilang nasa altar at sinindihan. Saka sila muling naupo. "Hindi tayo titigil," sabi niya. Sa kabila ng dilim, sa kabila ng takot, ipinagpatuloy nila ang rosaryo. Mas mahina ang boses, pero mas buo ang loob. Sa huling Hail Mary, napansin ni Mateo ang isang liwanag sa likod ni Lucas. "Tay, narito siya ulit." "Ang lalaki?" tanong ni Ellen. "Hindi lang siya," sagot ni Mateo, "kasama niya si Mama Mary." Lumuha si Ellen habang mahigpit na hawak ang kamay ng anak. Pagsapit ng hating gabi, nang matulog na ang lahat, bumaba si Lucas para manalangin mag-isa sa altar. Paglapit niya, napansin niyang may kakaiba sa mesa. Ang rosaryo ng kanyang ama naglalabas ng mahinang liwanag. Katulad ng nakita niya sa panaginip. Lumapit siya. Walang ilaw sa paligid, ngunit parang may init na nanggagaling sa rosaryo. Parang buhay. Lumuhod siya at tahimik na nagsalita. "Hindi ko alam kung anong nangyari ng buo, pero alam ko may laban. At alam ko may tumulong sa amin." Sa puntong iyon, tila may hangin na malamig pero hindi mabigat ang dumaan sa paligid niya. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakahinga siya ng malalim nang walang pangamba. Linggo ng palaspas. Maagang gumising si Lucas. Ang liwanag ng araw ay malambot, tila may bagong sigla. Paglabas niya sa sala, naroon si Ellen, nakangiti. "Hindi ako makatulog." Ang gaan ng pakiramdam. Pumasok si Mateo at Lucas, masigla. "Tay, pwede ba tayong sumama sa misa?" Nagulat si Lucas. "Seryoso kayo?" Tumango sila. At sa gitna ng katahimikan ng umaga, nagsimula ang bagong yugto. Ang sinag ng araw ay tumagos sa mga bintana ng bahay, tahimik at banayad, na para bang hinahaplos ang bawat sulok ng tahanan. Si Lucas ay nagising bago pa man tumunog ang kanyang alarm clock. Una niyang napansin, wala na ang bigat sa dibdib. Walang lamig. Walang ingay. Wala ring aninong gumagapang sa likod ng isip. Tahimik ang buong bahay, hindi tulad ng mga nakaraang linggo na punang sigawan, bangayan, o tensyon. Bumangon siya, nagdasal ng taimtim, at bumaba. Sa kusina, nadatnan niya si Ellen, tahimik na nagtitimpla ng kape, nakasuot ng puting blusa. Nakangiti. "Maaga ka," sabi niya. "Hindi ako makatulog," sagot ni Ellen, pero hindi dahil sa bigat. "Parang may gumising sa akin. May tawag." Umupo si Lucas sa tabi niya, at sabay silang uminom ng kape. Isang uri ng kapayapaan ang bumalot sa kanilang dalawa,
hindi dahil nawala ang problema sa mundo, kundi dahil may bago na silang paningin sa mga bagay. Maya-maya, bumaba sina Mateo at Lucas bihis na bihis. Handa na kami, ani Mateo. Lucas tumango, seryoso ang mukha. Tay, pupunta tayo sa simbahan, di ba? Nagkatinginan ang mag-asawa. Akala ko mag-aalangan kayo, sabi ni Lucas. Hindi po, sagot ni Mateo. Gusto naming magpasalamat. At doon, napansin ni Lucas ang liwanag sa kanilang mga mata, hindi ilaw ng perpeksyon, kundi ng isang pusong lumalaban at muling naniniwala. Ang simbahan ay mas maliwanag kaysa dati. Bawat bangko ay puno. Bawat tao ay may hawak na palaspas, sumasabay sa pag-awit ng mga salmong nagbibigay pugay sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ngunit kay Lucas, ang buong misa ay parang unang beses niya itong naranasan, bawat salita, bawat awit, bawat dasal ay dumidiretso sa kanyang puso. Nang sinabi ng pari ang mga salitang, "Mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon." Napapikit siya. At sa kanyang loob, isang tinig, "Ngayon, ikaw ay handa na." Pagka-uwi, pagkatapos ng tanghalian, tahimik siyang pumasok sa lumang silid ng kanyang ama. Kinuha niya ang diary na naiwan sa lumang aparador, ang mismong notebook kung saan isinulat ng kanyang ama ang mga panalangin, dasal, at personal na refleksyon. Sa likod ng huling pahina, sumulat siya. Abril 13, Linggo ng Palaspas. Ang laban ay tahimik, ngunit totoo. At ngayon ko lamang naunawaan, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito'y kalasad. Isang sandata. Isang kilos. Ang tahanan namin ay muling nagkaroon ng liwanag, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa paninindigan. At kung darating man muli ang dilim, alam ko na kung paano lalaban. Isinara niya ang notebook. Nilagay ito pabalik sa ilalim ng rosaryo ng kanyang ama. Tiningnan niya ang krus na bakal, bahagyang kalawangin, ngunit ngayon ay tila mas mabigat, mas totoo. Pagsapit ng hapon, habang si Ellen ay nagluluto, kinausap niya si Mateo sa sala. "Anak," sabi ni Lucas, "halika, may ipapakita ako." Umupo sila sa tabi ng altar. Kinuha niya ang rosaryo mula sa kahon at inabot ito sa anak. "Pag-ari ito ng lolo mo." Isa siyang taong tahimik pero matapang. Hindi siya marunong makipagdebate pero magaling siyang magdasal. At sa panahong may unos, ito ang sandata niya. Pinisil ni Mateo ang rosaryo, may paggalang sa kanyang mga mata. "Turuan mo akong magdasal, tay," sabi niya. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, mag-ama silang lumuhod sa harap ng altar. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Habang binibigkas ni Lucas ang mga dasal, napansin niyang tahimik lang si Mateo, pero hindi ito ordinaryong katahimikan. Isa itong katahimikang puno ng pagkamangha, ng pagninilay. Sa bawat aba, Ginoong Maria, para bang may bagong haligi na itinatayo sa kaluluwa ng bata. "Mateo," tanong niya habang nagpapalit ng misteryo, "nakikita mo pa ba sila?" Ngumiti ang bata. Wala na yung usok. Pero yung lalaki na may ilaw andyan pa rin. Parang siya ang bantay natin. Napaluha si Lucas. Hindi ito katang-isip. Hindi ito simpleng guni-guni ng isang bata. Isa itong patunay, may liwanag na nananatili kapag may pusong handang manalig. Kinagabihan, bago matulog, muling tiningnan ni Lucas ang kanyang pamilya. Si Ellen ay tahimik na nagbabasa ng Biblia, si Mateo at Lucas ay natutulog sa kama, may hawak pa ring rosaryo sa kama ng bunso. Tahimik ang bahay. Hindi dahil sa kawalan ng tunog, kundi dahil sa presensya ng isang bagay na mas malalim, kapayapaan. Lumapit siya sa bintana, binuksan ito, at hinayaang pumasok ang hangin. Sa labas, naroon pa rin ang mundo, ingay ng sasakyan, ulan sa malayo, gabi na unti-unting bumabalot sa paligid. Pero sa loob ng bahay nila, may dingding na hindi kayang lampasan ng kadiliman. Hindi dahil perpekto silang pamilya, kundi dahil pinili nilang manindigan. At kahit bumalik pa ang dilim, sapagkat darating itong muli, alam na nila ngayon kung sino sila at kanino sila lalapit. Kung natapos mo ang video, i-comment ang salitang liwanag. Mag-subscribe sa channel at i-share sa pamilya at kaibigan.